The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have life eternal. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This morning, I was given a chance to preside in one of the Fiesta Masses in Santissima Trinidad Parish, Holy Trinity. It's supposed to be a normal one, but when I saw the chasuble that was prepared for me to wear, I confess I find it difficult to celebrate the Eucharist knowing that the chasuble I will be using was the chasuble that was used by the late Pope Francis when he celebrated the Mass in Luneta. Relic na yun. So hindi ka pwedeng pa-slouch. Ano po? Kasi alam mo yung ginagamit mo, hindi ordinaryong damit. Ordinaryong damit. I was so stiff all throughout the Mass. But after the Eucharistic celebration, it dawned on me. If you know the significance, the importance of things that are given to you, only then you're able to value them. Only then you're able to value them. There are things our parents valued, but we don't. May mga bagay na pinahahalagahan ng ating mga magulang na murang-mura lang, at hindi natin pinapahalagahan kasi hindi naman natin alam ang kwento. Hindi po ba? Ano? Kaya nga, pag namatay yung mga magulang, kadalasan yung mga gamit nila, pinamimigay natin. Hindi naman sinusuot ng mga anak yung mga damit na magulang. Hindi po ba? Ano? Pero nagtataka ka, ang daming mga lumang relo, lumang gamit, kung ano-ano, na tinago ng iyong magulang, dahil merong sentimental value. Ang halaga ng isang bagay ay dahil sa kwento na kaakibat nito. But how many among us really valued our lives, knowing that there is no other person created the same as you. You are created uniquely alone. Sabi nila, according to the study, if you are patient enough to go around the world, maximum, you will find 7 people that looks like you. 7 people. Ano po?
kamukha mo. Ha? Kung makikita mo, di po ba, no? But, you are uniquely created. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang susungit na katulad mo. Ikaw lang yun. Ano po? Wala nang magiging kuripot maliban sa iyo. Di ba? Name it. Wala nang gagaling, wala nang papalpak maliban sa iyo. Even though we are more than 1 billion already, walang nauulit. Walang nauulit. Guni-guni lang yun. Nasasabi nila, siguro noong unang panahon, prinsipe ako. Di ba, ano? May nagsasabing ganyan. Siguro, noong una, hari ako. Noong una, di ba? May mga nagsasabing ganyan. Pero walang nagsasabi, siguro noong una, langaw ako. Di ba ba na? Ha? Buhaya ako. Di ba ba na? Wala. You are uniquely created. If you know that you are created uniquely, then you should be valuing yourself. Because Jesus saves us individually. If you are uniquely created, then you are saved individually. Not by group, not by family, not by community. You are individually saved. And one way of saying, Christ died for you personally. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nakakalimutan nating pahalagahan ng ating mga sarili. Kaunting problema lang, suko agad. Di po ba, no? Kaunting problema lang, reklamo agad. Di ba? Pagka minsan hindi mo alam ang prioridad ng mga bata ngayon. Ano po? Binagyo ang isang lugar. Pag tinanong mo ang kabataan, kumusta kayo dyan? Walang kuryente. O kumusta kayo? Hindi makapag-charge ng cellphone. Cellphone lang. Cellphone lang, kaligayahan, di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid. Yung iba naman, pabayang-pabaya. Kasi mga kabataan ngayon, ang sinasabi nila sa sarili nila, YOLO. YOLO. Hindi nila alam, yung mga lolo at lola, hindi nila alam yung YOLO. Ang alam lang ng lolo at lola, yoyo. Diba, ano? YOLO. You only live once. Can you imagine? You know that you only live once, and yet you take your life for granted. Hindi naman mauulit yan. Life is like a clock. Parang relo ang buhay. Kumilos ka o hindi ka kumilos, ang relo hindi tumitigil. Kung ayaw mo huminga, tuloy pa rin ang relo. Di po ba, no? Hindi ka aantayin ng oras. Maiksi lang ang buhay. Tumatanda ka kahit pagulong-gulong ka lang. Di po ba, ano? Kailangan mong kumilos. Ang Diyos ay kumilos. Sa ating pagdiriwang ngayon, pinapaalala sa atin, it is the Father who creates, it was the Son who redeems, and it is the Holy Spirit who sanctifies. Ang Diyos ay kumilos at patuloy na kumikilos. If you understand this, in everything that we do, we begin our celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. If you go to confession, you will be forgiven in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. All of us were baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And we will be buried in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Our faith evolves and revolves in the Trinitarian relationship of God. Nilikha ka ng Ama, iniligtas ka ng Anak, patuloy kang pinababanal ng Espiritu Santo. Kahit ayaw mo, dahil umaasa ang Diyos na magbabagong buhay ka. Naway makapiling ka ng Diyos sa langit. Makapiling ka. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ng isang manunulat, the people who says they are an atheist, who deny the existence of God, are people who don't really believe in God. They simply want to believe other things. Di po ba, no? Talaga namang naniniwala ka sa Diyos. Ayaw mo lang managot. Feeling mo, hindi ka mananagot. Mananagot ka. Mananagot ka. Di ba? Mahirap yung, hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Tapos, madidisgrasya, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Pani ang tawag mo sa Diyos. Di po ba? Ano? Ha? Pag nasusunog yung niluluto mo, Diyos ko, Diyos ko. Wala kang tinawag kundi Diyos ko. Di po ba? Ano? My dear friends, my brothers and sisters, we cannot exist without God. And it's good to understand this, that we are all given a chance to live a life that at the end, it will merit us eternal life. Kaya nga, sabi ni St. Ignatius of Loyola, pray. Pray as everything depend on God, but work as if everything depend on you. Kung ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para maabot mo ang iyong pangarap at ipagdasal mo na hari nawa, pagpalain ng Diyos ang iyong pagsusumikap. Di po ba, no? Kaya hindi pwedeng, Father, bless mo naman ako, kukuha ko ng board exam. Ang palaging tanong ko, nag-aral ka ba? Mahalaga talaga yun. Nag-aral ka ba? Di po ba, ano? Father, sana naman bigyan ako ni Lord ng trabaho. Nag-a-apply ka ba? Nagdadasal ako. Ano ka? Yun nga nag-a-apply, di makakuha ng trabaho, yung nakahiga pa. Di po ba, ano? Kaya sabi, Nay, Ma, nanaginip ako. Sumahod na daw ako. Oh, grabe. Matulog ka, anak, uli. Para alam mo kung magkano sinahod mo, di po ba, ano? Ang problema doon, paggising mo, hindi mo mabibili yung napagdinipan mo, di po ba, ano? Ang pananampalataya natin ay may kaakibat na responsibilidad. Do not forget that. If you want to go to heaven, you have to do it by choice. It's like good health. If you want to be healthy, it is by choice. It is by choice. Hindi pwedeng ikakain mo lahat ang gusto mo at maghahanap ka na mag-exercise para sa iyo. Di ba ba, no? May mga taong ganun eh. Di ba, no? Kakain siya tapos, pwede ba ikaw mag-exercise para sa akin? Ano kinabukasan mo? Di ba ba, no? A moment in your lips, forever in your hips. Di ba ba, no? Alam mo naman yun. Yung konti lang. Yung 100 kutsarita, isang planggana yun, di po ba? No? Dahil
ayaw nating maging responsable. If God was responsible for us, can we not be responsible for ourselves? You tell your children, you ask your children, my dear parents, you will not be here forever. You will not be here forever. Kung palagi niyong ipinagtatanggol ang inyong mga anak sa kanilang mga kalokohan ngayong sila'y mga bata, pagtanda nila, maghahanap kayo ng abogado magtatanggol sa kanila. Sapagkat hindi habang panahon nakakalusot sa kalokohan. Hindi po ba, ano? Hindi. Huwag niyong kakalimutan yan. May panahon para sa lahat. Hindi po ba, ano? Pero, kaya pag ikaw ay masakit-sakit ng tuhod, pagtanda mo, ganun talaga. Masarap kumain ng buto-buto. Di po ba, ano? Sumisikip-sikip ang dibdib. Ganyan talaga. Masarap ang taba. Di po ba, ano? Lalong-lalo na yung tabang nanginginig pag nilagay mong ganyan, no? Oo, sumasayaw-sayaw. Oo, ang sarap nun. Ano po? Yung pagsubo mo, parang sinisip-sip-sip-sip mo na lang. Oy, pasok agad sa ugat. Di po ba, ano? Ha? At pag pinagsabihan mo, yung mga magulang mo, bawal yan. Ano sagot? Konti lang. Pag sinabi mo na yan, matanda ka na. Oo. Pag pinagsabihan ka, kuya, bawal yan na. Konti lang. Matanda ka na. Ibig sabihin nung malapit ka ng mamatay. Di po ba? Ayaw nyo makinig eh. Ayaw nyo makinig. Ha? Kausap ko lang ang doktor. Ang problema niya, ang problema ngayon, Father, yung mga pasyente, ang tigas ng ulo. Ang tigas ng ulo. Di ba? Pag pinagbawalan mo, iiwanan ka. Maghanap ng ibang doktor. Di ba? Kasi, ayaw maging responsable. Pero saan nila natutunan yan? Nung college. Pag nag-enroll sila, terror yung teacher, maghahanap ng ibang teacher. Di ba, ano? Tapos sasabihin nyo, ba't kaya ganito ang buhay ko? Ano pa? Mga minamahal mga kapatid, be responsible. The Trinitarian aspect of our prayers reminds us to be responsible. Kaya para walang away, sinasabi ko sa mga anak, huwag nyo nang pagbawalan ng inyong mga magulang kumain ng bawal. Hello? Huwag, hayaan nyo na. Dagdagan ninyo ang gusto niya. Ano pa? Bigay nyo. Nay, gusto mo pa? Nay, yan. Oo. Until ma-realize niyang pinapatay mo siya. Di po ba, ano? Oo. Kasi hindi talaga nakikinig eh. Di po ba, ano? Hindi talaga nakikinig. Wala yung pinagkaiba. Magdasal ka, ayaw magdasal. Magtrabaho ka, ayaw magtrabaho. Gusto lang, nakatiwangwang. Di po ba, ano? Pabuka-buka ka. Sorry for the words. Di po ba? Nag-aantay. My dear friends, my brothers and sisters, again, the Trinitarian dimension of our faith invites us to be responsible with our lives. Kahit gaano kayo kamahal ng ibang tao, pag kayo naghingalo, kayo lang yun. Ano pa? At pag kayo namatay, huwag kayo maniwala, walang sasama talaga sa inyo. Ano pa? Hindi totoo yung sasama ko. Utot mo. Ilang taon na akong pari, wala talagang sumama. Ano po? Wala talaga. Bago nga ilibing, sinasabi ko na, kung sino sasama, magpalista na para wala nang gulo sa libing. Ano po? Wala. O
yung mga gustong sumama sa raffle. Kung sino unang mamamatay, kasunod nito. Pumirma doon sa guestbook. Wala nang napirma. Ano po? Ngayon, ayaw nang pumirma ng mga tao. Bakit? Kasi sabi ni Father Dave, niraraffle daw yan. Ano po? Di ba? Oh. Bakit pag mananalo, gusto natin ng raffle, no? Napansin niya ba yun? Nakita mo lang yung price na malaking TV. Kahit hindi ka bumili ng ticket, iniisip mo na paano mo iuwi yung TV. Hindi ka naman bumili ng ticket, di ba? No? Marami sa atin gustong tumama, ayaw mag-invest. Di ba ba? No? My dear friends, my brothers and sisters, sorry to disappoint you. Heaven is not a place for lukewarm people. Heaven is not a place for lazy people. Heaven is not a place for irresponsible people. Do not forget this. God creates, the Son redeems, the Holy Spirit sanctifies. Amen. Anointing a dying man, he cannot even receive communion anymore. And the last thing he was able to do is to make the sign of the cross. That will be your last prayer. The shortest and the most powerful prayer you can say. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabi ko yun ang prayer, nagantanda na agad. Ano ba naman yan? Di ba? The prayer you can say. Ano pa? Ha? Kinaugalian natin pag dumadaan tayo sa tapat ng simbahan, nagaantanda tayo. Ano pa? Pero hindi pinaliwanag sa atin mga magulang that the shortest prayer you can say is to make the sign of the cross, saying, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. You bless your children, bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. You don't have to memorize long prayers. And even blessing the food you're about to partake, you can simply say, bless this food, O Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. You and I were created in the image and likeness of God. If we can value things, why can't we value ourselves? Kung kaya nating pahalagahan ng mga bagay-bagay, ba't hindi mo kayang pahalagahan ang iyong sarili na nilikha ka kawangis ng Diyos? When you go home, keep this in mind. Your beginning and your end. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.